Good evening po sa inyong lahat mula dito sa Florida, USA. Salamat po sa mga nanalangin na hindi kami maapektuhan ng hurricane last week. Sa grace po ng Panginoon, kami po at ng aking pamilya ay okay. Salamat nga pala kay Pastor Ricky Da Silva sa pagtawag niya sa akin noong kasagsagan ng bagyo. Salamat kabsa! Kumusta naman po kayo? Sana'y ang lahat ay in good health at nasa mabuting kalagayan. Kahit na malamig at maulan dyan sa Baguio City. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para sa mga bago po dito sa programa, ako po si Silver. Alam niyo po, naumpisahan na natin ang ating weekly devotional last week na pinamagatang Why Do I Do What I Don't Want to Do? Naalala ko tuloy yung rap na gusto kong bumait pero di ko magawa. Naalala nyo ba yon? Ang ating pong devotional sa gabi ito ay hango sa devotional sa Bible app. Ang gagawin po natin ngayon ay babasahin muna natin sa English ang Acts 5:1-11 and then babasahin po natin ang Tagalog version nito. Let's go! Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward, wrapped his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, Tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, How could you conspire to test the Holy Spirit of the Lord? Listen, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad namang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, Sabihin mo sa akin ang totoo, ito ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapphira, Oo, yan ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya,
Bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ng mga binata na naglibing sa asawa mo at bubuhating ka rin nila para ilibing. Natumba noon din si Safira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Safira. Kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Let us pray. Father, we thank you for your words. Father, remind us, Father God, of the things that we need to remember. Teach our hearts, Father God, to comprehend and take in everything that we need to learn from your word. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Prior po sa Acts 5, 1-11, nabasa natin sa banal na kasulatan na isang lalaking nagngangalang Joseph o tinatawag ding Bernabe ang nagbenta ng isang bukid na pag-aari niya at dinala ang pera sa mga apostol para gamitin sa kapakanan ng simbahan. Napakagandang larawan ng kabutihang loob. Tapos sa ating kwentong nabasa ngayon, nagbenta rin sina Ananias at Safira ng isang kapirasong lupa. Ngunit sa kanilang kaso, ibinigay lamang nila ang bahagi ng kinita sa mga apostol. Itinago nila ang ilan. Ang resulta, parehong namatay ang mag-asawa. Ngayon, habang binabasa mo ang kwentong iyon, ano ang una mong naisip? Siguro malamang naisip mo, wow, ang bilis naman ng pangyayari. Parehong namatay sina Ananias at Safira sa loob ng 3 oras. Pero bakit kaya? Ang ilan ay nagsasabi na ang kanilang kasalanan ay kasakiman. Ngunit ipinapaliwanag sa verse 4 na nasa kanila ang pagpapasya. Maaari nilang gamitin ang pera sa anumang paraan na gusto nila. Ngunit nagsinungaling sila. Bakit sila nagsinungaling? Ang kasalanan sa likod ng kanilang kasalanan ay ang perception management o ang hindi pagiging totoo. Nais nilang magpakita na parang sila ay mas banal at matuwid kaysa sa iba. Nais nila ang mapalakpakan at mapuri katulad ng nakita nilang natanggap ni Joseph o Bernabe. Now here's the thing. If you believe there is a God, then you know He knows the whole truth. If you go to God and you don't deal with the whole truth, uulitin ko, kung naniniwala ka na may Diyos at alam mong alam niya ang buong katotohanan, kung pupunta ka sa Diyos at hindi harapin ang buong katotohanan, you are just playing this weird religious game. Alam nyo, pagkatapos ng maraming taon, matatagpuan mo na lang ang sarili mo na hindi ka pala naniniwala sa Diyos. Na naglalaro ka lang ng mga spiritual games. You have been living out a counterfeit version of Christianity. Yes, narinig niyo po ang sinabi ko. Ikaw ay namumuhay sa huwad na Kristyanismo. Kinakain ito ang iyong kaluluwa at nagdudulot sa iyo to miss out on the abundant life Jesus offers. Sa liham ni Pablo sa simbahan sa Galacia, isinulat ito. Sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinusubukan kong pasahin ang mga tao? Kung sinusubukan ko pa rin bigyang kasiyahan ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Ito po ay matatagpuan sa Galatians chapter 1 verse 10. Hindi po natin maaring paglingkuran ang ating Panginoong Hesus at pagsilbihan ang opinyon ng iba ng sabay. Hindi ito pwede. It cannot be done. Ngayon, ang tanong ko po, to what degree might your Christian life depend on play acting rather than genuine faith? Sa anong degree
O anong antas na ang iyong buhay Kristyanismo ay paglalaro kumpara sa tunay na pananampalataya? Or in other words, ano ang peking pagkakristyano mo sa tunay mong pagkakristyano? Gusto ko lang pong i-share ito. Our walk in faith is not a joke. We cannot continue lying to ourselves and being lenient and think that we can do the bare minimum or whatever we are doing looks good to others. Pride finds itself even in our faith journey at maaring sirain ng pride ang ating pananampalataya kung papayagan nating mangyari ito. Alam ng Diyos ang tungkol sa atin at hindi natin ito maitatago. Panahon na para maging tunay na tapat sa ating sarili and no longer continue with the childish excuses we say every day. Bakit pa ulit-ulit nating kinakaharap ang parehong mga problema? Marahil hindi tayo natuto. Hindi tayo nagtapat ng totoo. Pinanghahawakan pa rin natin ang gusto ng ating laman. Iniisip pa rin natin na maaari tayong magtago sa Diyos. We can't, brothers and sisters. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. He is in us, around us, and He see the things even we don't see. I'm guilty for putting my desires before anything else, and it breaks and ruins my relationship with God and with the people around me. Gustong-gusto ng mundo na ilayo tayo sa Diyos para i-distract tayo sa maraming bagay that steal our time away from God. Ito ay hindi panahon ng pagsubok. Nabubuhay nga tayo sa bawat araw na hindi natin alam kung meron pa tayong bukas. I pray that we let go of our secrets living in our hearts, that we confess our sins so that we can live a better Christian life. I pray that we truly become doers of the word, not just readers or consumers of the word. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa sa mga bagay na di natin gaanong maintindihan at maging gabay ang mga ito sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating weekly devotional at ang pangatlong episode ng ating topic, Why Do I Do What I Don't Want to Do? Next week. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Sian. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.